At ayaw Correct. kong makita na buhayan. Kasi gamutin mo pa sa ospital, magastos pa ang gobyerno, tapos sa tapon mo doon sa prisuhan, pakakainin mo pa. Tapusin mo na. That is my philosophy. Correct. And I don't believe in you, If you do Mr. not Chair. like if you do not like my ideology, fine. Kumusta ho kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. Dito sa video na to, pag-usapan naman ho natin ang pagsoplak nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito kay Franz Castro. Hindi na ho talaga natuto itong kidnapper na to. Yan na nga ho ba sinasabi natin? Hindi ka na natuto. Presidente pa lang si Tatay Digong, pinapagulong ka na dyan sa mainstream media at social media. Ngayon, dadalhin mo pa talaga dyan sa Twadcom ang mga kabalbalan mo, Franz Castro. Pero bago wala na yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, i-click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo hong pinaka-unang makakita sa ating mga reaction video. Yun na nga. Dito sa video na to, dito sa bahagi ng video natin na to, hindi ho natin pwedeng palampasin ang pagkakataon na hindi batiin yung mga kababayan natin na napakatindi kung sumuporta sa ating mga ginagawang reaction video. Talagang yung pagsuporta nila, extra effort, ika nga. Ito, Erlinda Zulweta, Ma'am Erlinda, maraming salamat ho sa $5. Mega love shoutout. Maraming salamat ho, napakalaking tulong ho niyan. Shoutout din ho dito kay JJ Comidja, Ma'am JJ Comidja o Sir JJ Comidja, ingat ho kayo dyan sa Japan. Mega love shoutout. Maraming salamat ho. Etong si Ma'am Connie Rasos, suking-suki ho natin itong si Ma'am. No? Maraming salamat ho, Madam. Ingat ho kayo. Nasaan ho ba kayo na parang pound su yung pera nyo, ha? Maraming salamat ho. Maraming salamat, Ma'am Connie Rasos. Ha? Maraming salamat ho. Ang ganda ng ano ni Madam, ho, ng post niya dito sa profile pic niya. Palakpakan ho natin. Maraming salamat, Ma'am Connie. Maraming salamat ho. Ingat ho kayo. Ayun na nga, pero bago ang lahat na yan, gusto ko munang pasadahan itong si Luistro. Ibang klase, no? Ano ho talaga sila, pagkatapos ho talaga ng pagdinig, dyan sa Twadcom, talagang nagmimiting ho nila. Hindi pa ho, kumbaga kakatapos lang ng hearing, pinaplano na ho nila kung paano ang itatakbo ng susunod na pagdinig. Sino ho bang nandito? Nandito ho ang kanilang, ang tawag dito, ang kanilang majority, majority floor leader. Ito ho yung pinaka-majority floor leader nila diyan sa House of Representatives. Nakalimutan ko tawag dito senior majority floor leader. Itong si ano pangalan ito? Itong si Delipe, itong si Paduano, itong pinaka-ogag na pinaka-ogag na congressman. At ito ho si itong si J. Kong Moon, no? Yan J. Kong Moon na yan, pagmumukha pa lang ho. Ako hindi ko nahuhusgahan yan, pero tayo nakikilatis ho natin sa tabas pa lang ng pagmumukha, tsaka yung pagka-dryness ng balat niya sa mukha, kitang-kita na ho. Tapos yung mga yung mga nagkukups diyan sa Twadcom, nagsasama-sama ho sila pagkatapos ho ng pagdinig diyan sa Twadcom. At yan naman, hindi ka naman sip-sip niya, no, Madam? Tingnan niyo naman ho yan, mga kababayan. Talagang feel na feel nitong si Luistro ang pagsip-sip dito kay Martin Tambaluslos Romualdez. Ito pa ho, mga kababayan. Madami ho yan, ha? Kitang-kita ho, yang si Charis, kahit hindi ho sumasama sa Twadcom yan, binibrief ho siya ng mga kasama niya, ng mga colleague niya dyan sa Twadcom, no? Pero ano lang yan kasi magmumukha nga naman na monkey business ang mangyayari kung sasama ka pa, Charis, dyan sa Twadcom. Kaya sama-sama na lang kayo pagkatapos ng hearing at doon nyo na lang pag-usap-usapan kung ano ang susunod na atake dito sa mga Duterte na to. Di ba sinagot mo pa nga itong si Vice President Sara Duterte, itong susunod na larawan natin, makikita nyo ho, yan, tinuturo ka na ni Ako po, yan, siya may kasalanan. Siya ang pinakapangit. Tignan, Madam, saka pwede ba? No, pwede ba? Ito, hindi naman sinasabi ko. Hindi ko naman sinasabing sobrang ganda ni Commander o kung sino pa maganda, no? Pero ako, marunong ako tumingin na maganda. Yun lang ho, simpleng sagot at dyan, di ba? Madam, pumili ho kayo ng kulay, yung medyo puputi naman. Para ho kayo nadapa sa espasol. Tingnan nyo naman, ho. Anong nangyari sa pagmumukha na yan? Baka pagka kayo, tingnan nyo naman, kapal-kapal naman ng niya, ng makeup. Dinaan mo sa makeup, Madam, pero wala pa rin. Bakulaw pa rin ang datingan mo. Magpaka-normal ka na lang sa susunod, Madam. Yan, kasama pa si Dong, ibang klase talaga. Talagang
mga magkakabarkada, tapos sabay sa likod yung mga young guns. No, yung mga young guns na walang alam, pinagulong ho ni Tatay Digong, ang sabi ni Tatay Digong, okay, pila kayo, isa-isahin ko kayo. Oh, yan. Lahat ho nang nakikita nyo sa larawan na yan, pinagulong ho ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sino pa bang nandito? Ayan. Yan ho, sila ho yung talagang pinaka-hook sila nga. Yung, kumbaga, kung labanan ng pagiging cooks, wala na hong tatalo sa mga yan, lalo na dito sa mama na to. Naku, sir, please lang, sa susunod, wag na ho kayong pa-English kasi nagmumukha ho kayong anga sa social media. Ayun na nga mga kababayan, pasadahan na ho natin na mabilisan itong naging talakayan, itong si Madam Pamela, itong si Sir Marlon, kaninang kahapon pa ata ito pero na ho natin, pasadahan na ho natin, no? Kasi matindi ho yung mga naging talakayan nila dito about sa sa 2025 election. Kasi ngayon pa lang tinatrabaho na ng administrasyon yung mga istasyon na kung saan pagdadausan ng debate. Kasi ang gusto ko atang mangyari nitong mga stasyon na to yung mga nasa top 20 ang iimbitahan lang diyan sa mga gagawing senatorial debate, which is mali ho yun. Kung hindi nyo, edi first 10 o first 20, tapos susunod na session, 20 ulit. 20 umaga, 20 hapon. Pero bigyan nyo ng platform lahat ng mga kandidato na tinanggap ng COMELEC bilang isang lehitimong kandidato sa 2025 midterm election. Pagka hindi newsan sa candidate yan, pagka hindi yan tinanggal ng COMELEC, ibig sabihin may karapatan yan. Ngayon, bilang kayo ang fourth state at kayo ang magiging punong abala para maipakilala sa ating mga kababayan ng mga kandidato daw, content pa rin naman yan, di ba? Kayo dyan sa mainstream media, oo. Ayaw nyo ma-interview si Atty. Vic, ayaw nyo ma-interview yan si Atty. Jimmy Bondo, ayaw nyo ma-interview yung mga nasa lineup ni Tatay Digong. Aba, mahiya-hiya naman ho kayo. Yung mga yan, ngayong mga panahon na to, yan ang nakikitang liwanag ng marami sa ating mga kababayan. Shoutout dyan sa third floor. Mahuhusay ho ito mga to, malulupit, ika nga. Ito, panoorin ho natin. Kumanta ka sa pa-concert ng isang Bilibid, nakakulong oo. sa loob ng Bilibid na nakakulong na isang Christmas party yata yun. Christmas party o talagang Christmas party, pa-concert Christmas yun Golangko ba yun? Golangko. Ako, no? So, hindi mo maaaring itanggi yun Laila. Hindi mo maaaring itanggi yun kasi kitang-kita sa video at nag-viral yun. At hanggang ngayon, viral po yun. Ano ho mga kababayan alam nyo, yung na yan, yung nagawan siya ng pabor Yang si Dilima kasi malamang sa wala kasi 'di ba merong mga bag na dinadala daw sa office ng Justice Secretary, which is siya nung mga panahon siya ang Justice Secretary. Di umano dinadala ng bag na merong laman di umano ng 10 milyon at milyong halaga ng pera. Yan ho kasi ang problema sa politika sa totoo lang, no? Pera ho talaga. Pera ang problema sa politika. At sa kahit na anong bagay, puro pera ho mga kababayan. Kaya pagka yan, pinasukan na ng pera, yun ang nakakalungkot talagang kayayari. Kaya hanggat maaari, dumistansya ho tayo. Mga politiko, mga nasa... purong prinsipyo lang ho. Asenso Pilipinas, purong prinsipyo lang. Lola. Uy, tanungin nga kita, ba't mo ba nabanggit yung don't bark in the dark like si Laila because of the dog? Si Laila. si Nagkataon, Laila. ikaw in-spin mo yun sa sockpit Nakita ako sa pambansang dalaga. Lipat na ho tayo lipat ko na doon sa GM. Bago tayo pumunta sa isang barbero na may kwentong barbero, Nako. puntahan mo na Oy, barbers yung mga kamag-anak mo, pagsabihan mo, dangerous drugs committee kasi at person ka pa naman. Tapos nasasangkot kayo sa mga ganyang klaseng skandalo. Hindi ko na paaabutin doon, madam, kasi marami akong tatalakayin dito sa video na to Ako na oy, Ace Barbers yung mga kamag-anak mo, di umano. Pagsabihan mo, kasi di umano, nadadawit. Yung mga nadadawit lang kasi kung walang usok, walang nag-iihaw. Tandaan nyo ho, kasi merong inihihaw, kaya may usok Yung mga kamag-anak mo pinsan, kapatid o kung sino man yung nasasangkot sa napakatinding iskandalo na di umano yung isang SUV nahulihan ng bulto-bultong ipinagbabawal na droga
at ang di umanong nagmamay-ari doon sa sasakyan na yon konektado dito kay Robert X. Barbero. Di umano kaya hindi natin sinisiraan yan kasi kumalat na yan sa social media Kumbaga huli na nga tayong bibira kay Ace Pero ang masasabi lang natin dito, pagsabihan mo sir, nakakahiya ho kayo para kayong kala mo kung sino dyan sa Twadcom ngayon mga kamag-anak na nasasangkot sa skandal. Nakakahiya ho. Imbis na magkaroon nung si Dan Fernandez, kinausap si Grijaldo na karamihan ng mga kasama diyan, nagalit kayo dito kay Dan at kay Abante. Ngayon naman, ikaw, yung kamag-anak mo, di umano, nadawit sa isang skandalo, o anong gagawin ng mga kasama mo diyan? Mag-inhibit ka na rin. Di ka na rin sasali, bibitawan mo na yung pagiging chairperson mo. Kasi nakakahiya Pinag-uusapan natin diyan, droga. At yung iskandalo na kinasangkutan ng isa sa mga kamag-anak mo, involve ang pagbabawal ng droga. Kaya mag-isip-isip na ho kayo kung meron pa ho kayong delikadesa at hiya sa inyong paghumuka, kailangan nyo hong dumistansya ng konti. Tuloy. Na natin ang na-receive kong balita kaninang umaga na ang GMA7 ay Nako, yun na nga gumagawa ba? or meron ng nakahandang senatorial debate. Ano Talaga? naman yan every election Yes, meron oo. Diyan, Correct. aminin natin to at dapat aminin nila to. Diyan sila kumikita in terms of ads. Oo. Yung yung Correct. mga senatorial debates ngayon. Marlon, kulang. Ngayon nga, Wag na tayong maglokohan dito. Wag na tayong maglokohan, no? Kaya nga yung mga kakilala ko, ini-encourage kung mag-ano ngayon. Di ba? Totoo lang. Kung gusto nyo pasukin at may passion kayo sa politika, ngayon na yung perfect time. Wala namang ano yan di ba? Pasukin nyo na ngayon. Huwag nyo nang palampasin. Kung may passion nyo, sobrang babad kayo sa politika at gusto nyo maibigay yung punto de vista nyo, eto na yung perfect time para ilabas nyo yung mga saloobin nyo sa social media, di ba? Kaya, yung mga nasa mainstream media, huwag kayong masyadong mga totoo naman, pagka-eleksyon, dyan umaagos ang pera, no? Sa mga ads. Dyan talaga umaagos yung pera. Aminin nyo sa hindi. Tapos, meron kayong mga ganyang klaseng tirada na, yung mga kandidato ni Tatay Digong, ngayon pa lang, parang iniitsipwera na ho nila laganap ang mga debates nung 20 ang hirap dito baka hindi na ho nila kailangan yung mga ads na yan. Baka hindi pa nag-uumpisa ang debate kumita na tong mga mainstream media. Nakakahiya kayo. Kung sino-sino na lang nang karoon ng debate. Dati COMELEC lang naman ang meron na pinaka-official, di ba? Na debate ng dapat mga COMELEC na lang. Mga aspirants. Ibig sabihin, lahat ng nag-qualify sa COMELEC list will have to go through or be invited dun sa event na yon. Pero Correct. ibang narinig natin mula sa GMA7. Walang kinikilingan. Ano yung nila? Serbisyong totoo lamang. Serbisyong Walang kinikilingan, totoo walang lamang. pinapanigan. Oo. Serbisyong totoo lamang. Bakit? Dahil di umano, ang focus nila ay maimbitahan lamang or ang utos sa kanila sa baba. Yung Oo. mga nag-organize Okay. at utos ng taas, ang iimbitahan lang are those who will make it to top 20. Ang kakapalo ng mukha nila, no? Di dapat sana sabihin na lang dyan sa COMELEC, top 20 lang ha, 20 kandidato lang tatanggapin nyo ng COC, wag na kayong tatanggap, anak ng tokwa. Mismong COMELEC, pinahintulutan tumakbo yan, ibig sabihin, merong kapasidad, merong kakayahan, qualify siyang tumakbo. Sino kayo dyan sa mga mainstream media na yan para pigilan o hindi pagsalitain itong mga individual na to? Diba? Unfair ho para dito sa... Kasi, pagka pumasok ka sa top 20, may pera ka. Hindi nila maintindihan May pera ka. Paano ka may pera? Kasi marami ka ng poster, marami ka ng TV ads, marami ka ng kaepalan ginagawa sa social media, marami kang pambayad sa mga vlogger. May pera ka. Yun ang totoo doon. Yung mga pumapasok sa top 20, yang sila Abalos, yang sila... May pera yang mga yan. Nakapagpondo na yan. Ngayon, yung mga dapat sana mas ipakilala at walang ganong kalaking makinarya para maihatid yung kanilang mga plataforma sa sambayan ng Pilipino. Bakit hindi sila ang bigyan nyo ng pagkakataon na makapagsalita dyan sa mga ganyang klaseng debate? Nakakaloko lang isipin na ganyan mag-isip itong comedy na itong taon na Jenny. to. So una pa lang, alam mo Yes. ng bias na sila, no? Yes, Correct, because kargado na. anong survey firm ang basis nila? Correct.
sa mga top 20 senatoriables, Marlon? Sinong survey firm? Pwede Who mo is naman, the itong mga official? bayaran na survey firm. Exactly, my Diba? point. And sino ang number one, di ba? Erwin Tulfo. Na, sige, hindi nawawala sa pwestong yon, pero ito ba i-attend? We also don't know. Pasok sa top, pasok din sa top 20. Dalawang Tulfo, Ben Tulfo, Dalawang di ba? Tulfo. Hindi, depende kung sino, Kung sino ang sa ano, survey no? firm. Pero sa top 20. Sa top 20. Top diba? 20, syempre nandiyan si Abalos. Pero unang-una, bakit top 20 lang? Bakit hindi lahat ng kandidato ron ay bigyan nyo ng pagkakataon, imbitahan Correct. nyo, para, alam mo yun, pantay yung playing field, Correct. pantay yung entablado. Dapat sana ganun. Na lahat ng kandidato, lahat ng kinilala ng COMELEC na may karapatan silang kumandidato, may karapatan silang humingi ng boto sa mga kababayan natin. Dapat lahat sila imbitahin. Uy, sorry, Kuyang EB and Miss Cathy, nakasabay kami. Pero nakasabay ba? team replay na lang Nakakabot kung po. nasa amin kayo, kung nasa kanila kayo. Kung mag-ano na lang po, mag-team replay na lang po sa isa't isa. Hindi, sinadya ko yan. Ay, Kuyang EB. Nako. May naaamoy ako dyan. Kuya, ay Kati. Talo ka na. Alin? Pero ano kasi kailangan Alin? galingan ni Kuyang EB yung the moves niya. Kasi Yung the ikaw moves? nakanguso point ka na eh. Nako. Ayun, Pamela, pinahamak mo na naman ako. Pinahamak mo na. Panoorin niyo po yung panoorin niyo po yung Maganda, ngayon ba? magaling. Oo, As we ngayon kasabay speak. natin sila. Oo, kasabay. As we So, vlog. as we They vlog. are also Oo. making love. Ay, as in making vlog. Ay, next. Next sa Quadcom. Sana tayo naman maka-interview dito. Madam, tingin mo ano pwede? Papayag kaya itong si Ma'am Cathy na interview dito siya. The idol natin. Idol. Kasi napakatabang ho ng ali na yan. Sobrang tapang. Hello. Marlon, Jose. dahil sinabi nating mainit ang panahon. Oh, Albert Durias, pangalo-halo lang after this vlog watching from Chicago, Illinois. Wow. May God bless us all, Miss Pam and Sir Marlon. Maraming Ano po, salamat, maraming salamat po sa po. kulay niya. Uy, Yung mga pinapanood ko nagpapakulay, yung- maraming salamat. Yung yung Chicago PD na series. Ayun na nga mga kababayan, ngayon naman ho, shoutout ha kung gusto nyo panoorin yung buong video ng Third Floor Studio. Punta lang ho kayo dyan sa kanilang page. Ngayon naman ho mga kababayan, dumako na ho tayo dito sa Bardagulan. Itong si Tatay Digong at itong si Franz Castro. Ayo, 10 minutes si Franz. Sulitin ho natin itong 10 minutes si Franz. Ngayon yan. Good afternoon, Mr. Chair. Magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat at dumalo si Mr. Duterte dito sa meeting natin sa Quadcom, no. Tingnan nyo naman ho yan mga kababayan ha. Tingnan nyo naman ho yan. Tingnan nyo naman ho yung mga nasa likod. Yan kasi nasa likod na yan. Sila yung mga, kung tawagin ni Risa Ontiveros, mga Beses po victim survivor yan. No, mga victim survivor. Pero pinipicturean ho nila si Tatay Digong. O, tuloy ho natin. Natin pinapatawag kahit doon sa Committee on Human Rights ay hindi po dumating. So yung unang tanong ko po, Mr. Chair, ito pong war on drugs nung panahon po ni Mr. Duterte, sa tingin po ba ng ating resource person, Mr. Chair, may na-accomplish po itong war on drugs? I had to do it because it was demanded of the time. And whether you believe it or not, whether you have the statistics different from ours, the government, it has gone a long way to protect the people, especially the children. Successful po. Successful po ba ang war on drugs ninyo, Mr. Chair? Successful, ma'am. So how do you measure po yung success ng war on drugs? But because it is minimize yung drugs. You Correct. cannot entirely eradicate drugs because pang hanap buhay yan eh. Until now, you cannot kill everyone na alam mo o hindi mo alam. It's a commercial thing that is of value. And people, yung walang trabaho, walang hanap buhay, papasok talaga dyan. Lalo na if they are criminally inclined to do it.
So, sabi nyo na-eradicate ninyo, Mr. Chair, Mr. Duterte, yung problema sa war on drugs nung panahon ninyo. And then, you cannot Hindi. eradicate. No Okay. country in this planet, even the United States, it's more of a problem to them than us. Hindi mo ma-eradicate, ma'am. Hanap buhay yan. Okay, pero sinabi niyo po kanina, Mr. Chair, sinabi niyo po kanina na success. So how do you measure success? Yun po bang ipinasa ninyo sa Supreme Court na more than 20,000 na namatay sa panahon ninyo? Yung extrajudicial killings na karamihan ay mga bata. So nandito nga kanina, no, Ma'am, Mr. Chair, Mr. Duterte, yung mga biktima, yung mga pamilya ng mga biktima, lalong-lalo na yung mga biktima na inosente, mga bata, no? Walang kinalaman sa droga, kagaya ng mga pinisent ng mga nanay dito. So, paano nyo ma-measure yung sinasabi nyong success? Hindi nyo na-eradicate. Gumamit na kayo ng force. Pinagpapatay yung mga suspected na mga drugs personality. Pero, hindi pa rin na-eradicate. Sabi nyo, hindi nyo ma-eradicate yan kahit na gumamit na ng patayan. So, paano nyo nasabing success? Yung sa panahon ninyo, itong war on drugs. In the sense that it was minimized. Ipapapanood ko na ba dito kay Franz Castro yung mga Sakalya survey? Kasi sa Sakalya survey, sila talaga yung nagsasabi na successful yung pag naglalakad sa karsada yung mga kababaihan, pag uuwi galing trabaho, tahimik yung karsada. Pero ngayon yung mga kababayan, ang gulo-gulo na naman, di ba? Hindi naman that's a relative word. Pero, you know, Grabe talaga tong si Franz. I cannot... Minimize. basta ginawa ko yung dapat kong gawin sa panahon ko, ma'am. Correct. Whether it is really acceptable to all or none at all, ginawa ko yung dapat gawin ko as president at that time. Now, if you are asking for accountability, then if you can, I said, ina-admit ako naman, file the case, and I will go to jail willingly if you can prove the case, because this is a democratic country and there is a democratic process. Even for criminals and even for a president or mayor who committed a wrong in the campaign against the drug menace of this country. Okay, so sa tingin ko po, Mr. Chair, hindi kayo naging success, no? Sa dami ng napatay na biktima ng EJK, hindi yon, no? Hindi yon yung makikita natin na na-minimize na talaga yung droga. In fact, tama ba to, Mr. Chair, na wala namang mga big fish na nahuli during your time? So, pwede mang magbanggit, Mr. Chair, si Mr. Duterte, na mga big fish, yung mga drug lord, mga nagmamanufacture ng droga during the time. Kasi ang nakita lang natin ay bloody, no? Dugo ng ating mga maliliit, mga mahihirap na mga mamamayan. Pwede ka bang magbanggit, Mr. Chair, si Mr. Duterte, na drug lord o malalaking smuggler ng droga na napatay or nahuli or napakulong sa panahon mo? Ma'am, magtanong ako. Mr. Chair, ako po yung nagtatanong, point of order. Hindi, teka muna. Pwede pong sasagutin na lang ng resource person. Mali yung tanong mo eh. So, Mr. Chair, bakit mali po yung tanong ko? Ayusin mo kasi, Franz! Nagmumukha ka na namang dyan. Takyat ka na lang sa bundok, doon ka magturo. Teacher, di ba? Oo. Ang tinatanong ko lang po, may nahuli ba kayo na malaking kriminal, mga drug lords, mga nagmamanufacture ng droga sa panahon niyo po? Kasi ang nakita lang ng tao ay yung mga namatay na mga bata, na mga small time, na mga drug addicts, or mga pusher, etc. O meron mang mga LGU na mga mayor, merong iba. Kaya lang, yung pinanggagalingan po ng droga, meron po ba, Mr. Chair? Meron, ma'am. Marami doon nasa dagat, harap ng Davao. Yung iba naman dyan sa Mount Apo. Can you elaborate on that? Anong dagat at anong tapo? Tinapon ko. Sino po yung mga tinapon ninyo na mga drug lord at smuggler at malalaking fish sa droga? Hindi ko na tinanong bakit pa ako magtanong. Basta pag nahuli, drug lord, Tapos, I take over, lagay ko sa bangka,
Pagdating doon sa dulo, talian ko yung kamay pati paa, tapos itapon ko. Galing. Iba yung nagpe-play ah. Okay. So, dapat po magbanggit kayo. At alam ko po, Mr. Chair, si Mr. Duterte ay isang lawyer. At alam ninyo yung due process. At alam nyo ba paano pahalagahan ang buhay. Whether yan po ay talamak na kriminal o wala ng pag-asa sa buhay or whatever, kung nahuli, dapat ay binigyan ng due process, inahawa ng cases, kinulong, at hindi agad-agad ng pinapatay na katulad ng ginagawa ninyo, Mr. Chair, ni Mr. Duterte. Ginagawa ni Mr. Duterte yung sa sinabi niya. Ma'am, ang preso kasi ma'am sa amin is only good for 40, 50. Minsan umaabot na kasi ng 80, 100. Overcrowded na, so Wala yung nang iba, paglalagay. itatapon mo na lang para medyo maluwang. Well, excuse me sa mga audience, no? Siguro may kakampi dito si Mr. Duterte. Ikaw ang gusto mo, ayan, no? Ano gusto? Pinapalakpakan mo siya eh. Pinapalakpakan tong si kahit ako nandiyan, papalakpak ko tayo kasi palalabasin tayo. Galing talaga ni tatay, hindi ko... sino makikisimpatya sa drug lord? Sino makikisimpatya? Sige nga. Dito sa PH update, sino maglalakas loob na makikisimpatya sa mga dito, durugista? Ako, ikukontem ko kayo, kukulong ko kayo. Hindi nyo na makikita liwanag. Duterte. Hindi po nakakatawa yon. Hindi ako nagpapatawa, ma'am. Pero hindi po kami natatawa. Mr. Chair, wag mong gawing katatawanan ang hearing na ito. Sinasabi ko sa iyo. Well, naging presidente ka, Mr. Chair, correct. pero dapat alam niyo po yung due process at pagpapahalaga sa buhay. Hindi yung ganyan. Sino bang may kasalanan? Bakit po congested ang ating mga kulungan? Di ba? Bakit po sinasabi ninyo, hanap buhay ng ibang mga tao, yung droga? Di ba dapat obligasyon ng pamahalaan na i-provide ng pagkakataon, oportunidad para sa employment ang mga tao para hindi po na sa droga na katulad ng sinasabi ninyo, no, mga dahilan. Pero ito po, no, wag niyo pong gawing katatawanan. Kung totoo po yung sinasabi niyo, name names. Sino po yung tinapon niyo sa lupa, sa dagat? Nakita pa po ba yan ng kamag-anak niya? Ito katulad po ng mga biktima ng droga, ng biktima ng EJK dito. Wala man, Davao man ako assign, ma'am. Hindi po, Hindi ito man katulad dito? nito, katulad niyan. Sinabi po Mr. Chair ni Mr. Duterte na pag may nahuli siya na sangkot sa droga o malalaking fish, tinatapon niya. So ganun na po ba ka-cheap or wala kayong pagpapahalaga sa buhay ng tao? Kaya Okay lang yun. sa panahon Ikaw ninyo naman, ng war on drugs, no wonder 30,000. Yung droga, madumi yan, yan droga na yan. Pag pinasok mo yan, dapat handa ka. Pati yung mga pamilya mo, pagsabihan mo, pag nagurgur ako, huwag kayong iiyak-yak, magmumukha kayong tanga. Kasi alam ko na, pag gising ko ng umaga, lumabas ako sa karsada, meron sa bulsa ko niyan, meron akong katransaksyon yan. 2 paa mo nakalubog na sa lupa. Hindi man isa, 2 paa mo, sigurado, lubog yan sa lupa. Isa-isa. Pag nahuli ka dyan, tiklo ka, ay naku, talagang ka dyan, paplakda ka sa daan, yun na sigurado. Kaya lumaban tayo ng patas, anak ng tawa, laban, pare-pares lang naman laban lang ng patas, magtrabaho, magsipag, gawin mo lahat. Pero yung sisirahin mo yung buhay ng mga kabataan dahil lamang sa gusto mong kumita, dahil lamang sa gusto mo maati mo yun, mapapakain mo sa mga mahal mo sa buhay, galing sa droga. Naku, galing sa dugo. Galing sa dugo ng mga buhay na sinira mo. Kasi magugurgur yung mga yun, sigurado Dugo ho yan yung pinapakain nyo. Para sa mga drogista, mahiya naman ho kayo. Magpapasko na naman. Pamimigay nyo sa mga inaanak nyo, pamimigay nyo kung sino-sino, panghahapi-hapi nyo. Galing sa dugo, pinagpawisan ng mga OFW doon sa mga magulang, mga anak ng pinagbibigyan nyo ng ipinagbabawal na gamot. Pinaghirapan nila yung pera na yan, tapos ibebentahan nyo sila ng ipinagbabawal na gamot. To, kasalanan din naman nila yun, bumibili sila. Kung mayat-maya, linuloko nyo sila, sige na, subukan mo na yan. Sarap niyan di ba? High na high ka dyan. Kung ginaganon nyo, kailangan nyo na talagang magurgur. Yun lang ang natin dito. More or less ang namatay sa panahon ninyo. Sa halip na gawin ninyo ay i-rehabilitate, bigyan ng trabaho, pero ang ginawa ninyo sa mga pulis, utusang patayin ang mga biktima ng droga. Tama po ba yun?
Mr. Wala Chair? kasi akong trabaho maibigay sa kanila, ma'am, hanggang ngayon. It remains to be a problem. Ano, what you're mounting is still the same problem that we have had for all these years. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin yung druga. Hindi yun imam tatapos. Hanap buhay nga. Pero hindi po siguro katulad nyo, no? At ito ay magsisilbing lesson, Mr. Chair, kay Mr. Duterte, no? At sa mga susunod na mga mamumuno sa ating bayan. Hindi po solusyon ang pagpatay, no? Kung walang mga hanap buhay, bigyan ng hanap buhay. Pagsikapan, dito nga, di ba? Ginagawa nga Anga ka ba, ha? Anga ka ba, Franz Castro, ha? Anong pagsikapan, bigyan ng hanap buhay? Si Alin, yung mga drogista? Naku, bibigyan mo ng trabaho yan, pagka binigyan mo ng kung ano-ano yan, ang gagawin lang yan, pagka wala nang madukot yan, magnanakaw. Yun naman binigay mong pambayad sa kanya dahil sa trabaho niya, ang gagawin niya dyan, pandudroga niya lang. Dadalin lang ho sa droga. Ano yan? Cycle ho yan na walang katapusan. O, magkakapera, bibili ng droga, magtatrabaho, bibili ng... Ganun lang ho ang cycle niyan. Kaya nga, diba, nakakalulong. Dinisign ho talaga yung gamot na yan para uulit-ulitin mo hanggang masira na buhay mo. Yun ho siya, dinisign yan para mag-register sa utak mo na pagka bumaba na yung tama niyan, kailangan mo maghanap ulit. Pagka nawala na naman, kailangan mo maghanap ulit. Pagka wala ka ng pambili, magnanakaw ka, pipilitin ka ng kaadigan mo na gawin yung mga bagay na hindi mo naman gagawin kung nasa tama kang katinuan. Yun ho yun. Kaya sinasabi ho natin dito, choice yan. Pati yung mga gumagamit, pati yung mga nagbibenta, huwag mo sabihin biktima ka. Loko-loko ka ba? Kahit anong tindi ng problema mo, magpakalulong ka sa alak, magpakalunod ka sa alak, walang problema. Wasakin mo yung atay mo, walang problema yan. Sirain mo yung mga organ mo. Pero at least, pagka sobrang ano ka na, wala na, magugurgur ka na, hindi ka na makakapamirwisyo, okay na yun. Kung maging alcoholic ka, walang problema. Pero yung illegal na yari ho kayo dyan. Kasi hindi naman sa sinasabi ko okay lang mag-alak ha. Hindi ko sinasabi yun. Sinasabi ko dito, pag nalasing ka, matutulog ka. Tapos ang usapan. Walang maraming cheche-bureche. Pag nalasing ka, magsusuka ka. Tapos, anong gagawin mo? Mangtitrip ka, hindi ka matutulog? Hindi. Ang alak, pagka tumama na yan, matutulog ka sa ayaw sa gusto mo. Susuka ka. Uuwi kang pagapang-gapang sa bahay. Walang problema. Nag-enjoy ka, nag-party-party ka eh. Diba? Inubos mo yung pera mo doon. Pakialam namin. Pero, inubos mo ang pera mo sa droga. Tapos, pagka bumababa na tama mo, di mo na alam kung ano nanakawin mo. Pagka mataas ang tama mo, hindi mo na alam kung ano yung mga pinagagawa mo. Ibang usapan na yun. Pang-usapan na yun. nga natin ng buong makakaya natin para bigyan ng kahit papaano ay tulong yung ating mga mamamayan. So hindi po ito dapat patayin. Totoo yan. No? So mukhang mali po yung line of thinking Hindi ni dapat, ma'am. Pero kung talagang, Mr. Duterte. if the situation calls for it, I will not hesitate. And the Correct. police should not hesitate. Especially facing a criminal who is also going to kill you pag hinuli mo. Dapat patayin mo talaga. At ayaw Correct. kong makita na buhayan kasi gamutin mo pa sa ospital, magastos pa ang gobyerno, tapos tapon mo doon sa prisuhan, pakakainin mo pa. Tapusin mo na. That is my philosophy. Correct. And I don't believe in you, If you do Mr. not Chair. like if you do not like my ideology, fine. That's mine. Bahala ka na sa buhay mo kung ano yun. Opo. At bahala na rin po yung yung justisya, no, yung batas sa inyo po, whether dito sa bansa Well, or sa ibang naging- bansa po. naging presidente Pero kung ako. ganyan po yung, Mr. Chair, kung ganyan ang line of thinking ni Mr. Duterte, na walang ganyan niya ituring ang mga mamamayan, na kapag hindi niya mabigyan ng hanap buhay, nagdroga yan, patayin na lang. Patay So what na! kind of thinking of that, Mr. Chair? Paglumaban! Right thinking. Right thinking. That's yours. What Sa ano niyo yun? what can else can you think of? It's the right thinking. Right thinking. I don't believe in you. Dapat- Okay, next, Mr. I'm not Chair. asking you to believe in me. Okay, The perfect thinking. fine. Far from it. Fine, Mr. Chair.
insane Senate hearing. Yung mga kinagigilan ni Tatay Digong ng mga ng mga congressman. Talagang anong nagsasalita di pwede magsabi. Hindi, mag-isabahin ako. Sisigawan niyo ako? Hindi, sigawan tayo. Saludo, galing. Galing si Tatay Digong, galing. Saludo tayo dyan. Mr. Chair, The best. Mr. Duterte said, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan ang Encourage instructions them. ko. And the only way na hindi kayo makulong, and to justify the killing is bigyan mo talaga ng panahon na lumaban. Okay? So madalas po, Mr. Chair, nababanggit dito, self-defense ng mga pulis, yung ginagawa nilang pagbaril o pagpatay sa mga biktima ng or yung mga hinuhuli nila at pinapatay nila. So, as a lawyer, Mr. Chair, tanungin ko si Mr. Duterte, ano po ba yung elements of self-defense? Naku, When your life is placed kung di ka in danger, abogado, tatanungin si Tatay whether Digong. as a civilian or a police, you have the right to defend. And if your life is in danger, kill the idiot in front of you. Or you will die as an idiot. At yung criminal, malayang might have the satisfaction of doing his thing. Okay, ayun po ba, as a lawyer, yun po yung inyong alam tungkol doon sa elements ng self-defense? Ibang ma'am, performance of duty, yung self-defense, elements of self-defense, kasali yan doon sa, it also favors the policeman or soldier. Isa lang ang standard niyan, ma'am. Are you in danger of losing your life in front of a person, whether really criminal or your enemy? Kagalit mo. And there's a confrontation, a violent activity ensues. And if your life is in danger, put the idiot down. Rather mamatay ka. Ano ba itong buhay na ito? Okay. Magdrama ba tayo? Thank you po, Mr. Chair. Salamat. So sinasabi niyo po, encourage the criminals to fight. Okay? Encourage Ay, them tama to yan. draw their guns. Tama yan, ma'am. Okay? So ang elements po ng self-defense ay, ang alam ko po, sa turo ng mga abogado, ay kung merong unlawful aggression. Yung bata po, meron bang, yung napatay na mga bata, yung mga napatay na mga, basta na lang nakursunadahan, etc. So wala ditong elements of self-defense, no? Number 2, reason... Anak ng tokwa, pati ba naman nakursunadahan, isisisi nyo kay Tatay Digong? Pati ba naman yung pulis na pagtripan, hindi naman na war on illegal drugs yan o kung ano pa man yung bakit na pagtripan yung meron na yan na nasa kalye, isisisi nyo pa rin kay Tatay Digong? Itong pulis na to, meron siyang nakaalitan sa daan tapos biglang nagkapang-abot sila tapos isisisi nyo pa rin kay Tatay Digong yun? Kung bata yan, natural, hindi yan kasama doon sa mga yung sa mga illegal na droga, yung mga collateral damage, kumbaga, yung nandun sila sa maling lugar, sa maling oras, sa maling pagkakataon, higa nga. No, ito talaga si Castro. reasonable necessity of the means employed to prevent Yung tabachi sa likod sana, ito si Madam sana, itong si Tabachingsing, Cute ka sana, madam, kung medyo magpapayat ka ng konti. Cute ka no? Itong si Zamora, cute tong si Zamora kaso tabachingsing ka, madam Tapos isa ka rin sa mga nagkukups dyan sa Quadcom. Ka na lang, sumimpli ka na lang parang yung si, anong pangalan nun? Yung magandang congressman. Yung nakasagutan nitong si Stella Kimbo. Yun yung maganda yun. or repel. So ang nangyari na po, pinatay na Gumagawa tayo ng reaction video, nag-aanap lang pala tayo ng maganda sa House of Pupunta ako dyan, siguro pupunta ako dyan, titingin na ako ng maganda. Ay, maganda yung sinasama. Wow. Di ba? Ganun lang yun. agad pinatay na agad yung biktima. Pangatlo po, yung lack of sufficient Pero kung si Franz provocation on the Castro, part of the person na lang, defending hindi na ako himself. pupunta dyan. Pero sinasabi dito, sufficient provocation. Mr. Chair, mismo nga na nga sa presidente, dating presidente, si Mr. Duterte, sinabi mo na nga sa instructions mo doon sa inyong mga pulis, encourage the criminals to fight, palabanin.
Okay? At narinig ko pa nga minsan ay kung walang baril ay bigyan ng baril. So encourage. So saan po dito yung elements of self-defense na sinasabi po ng mga pulis ninyo? Pero kayo po, kapag kapag yung time na nandiyan na yung biktima o nandiyan na yung suspect, kayo po talaga gusto niyo patay talaga agad. I mean, I do not mean to be discourteous, Mr. Chair. I'd like to advise the lady to wag siyang pumasok diyan sa aggression. You'd never understand it. Wag na lang. Your hypothetical Hindi, Mr. Chair, ang si Mr. Duterte mismo nagsabi patayin agad. Wala bang pagkakataon na mabigyan na mabigyan ng pagkakataon yung suspect or yung gustong mahuli? Ang concept niyo talaga patayin agad ang mga kriminal o yung mga addict o yung mga pusher. Pero ang tanong ko nga, hindi niyo ginawa yan sa mga drug lords. Okay? Hindi kayo nanghuli ng mga manufacturer ng drugs. Pero yung mga maliliit, ganyan ang tingin ninyo, ano? Yung mga kriminal na sinasabi ninyo. Ganyan niya tratuhin. ganon ako gagago. Excuse me, Tingin mo, point of order. ganon ako Point of gagago? order, Mr. Chair. Kanina Ganon sinabihan ako. na natin na may rule na bawal gumamit ng manaswang salita or hindi Hindi magandang salita. salita. I'm using a word. Ganon, am I that stupid? English yan. Ang Tagalog niyan is ganon ako gagago. Yan. Point of order ka pa nalalaman. Abogado ako, fiscal ako, ganon ako gagago. Oh. Oh. Tama kayo, Mr. Chair, tama po si Mr. Duterte, abogado kayo. Pero alam ko, pag abogado, dapat alam niyo po yung due process of law. Alam niyo pong igalang ang karapatan at buhay ng tao, Mr. Chair. Huwag ka bang barurong, ma'am? You do not know me from Adam. Basta na lang na anong narinig ninyo yung that's is Okay. You have 3 minutes Okay. left, Congresswoman Castro. Yeah, last. Wala na, ano na ho, Um, time na po ba? wala na. Sumadsad na tong si Castro, ano na to. Kumbaga GG na ho siya dito, kumbaga wala siyang nakuha pati kaya Tatay Digong, itong mga portion na to, hindi mo natin napanood to, no? Kaya ngayon pa lang ho natin na rinireakan ika nga. Yan na nga mga kabayan, mag-ingat ho kayo para dun sa mga nasa norte. Nasa norte din naman tayo, pero yung mga nasa bandang itaas pa, dyan ho talaga dadaan yung bagyo yan, dyan sa may Benguet, dyan sa may Pangasinan, mag-ingat ho kayo. Dyan talagang mabibira dito sa bagyo na to. No? Mag-ingat ho kayo. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mali natin ng Pilipinas. Maraming salamat ho.